sa Maguindanao kahapon. Dalawa pang residente ang nadamay. Bigla umanong pinaputukan ng baril ang mga biktima habang pababa ng bangka sa Lake Buluan. Nasundan ito ng engkwentro ng mga hinihinalang miyembro ng MILF at mga rumispunding militar. Gusto man daw ni Manguda Dato na mahuli at papanugutin ang mga salarin sa pangunguna umano ni Tautin Salindab, Nords alias Black Tiger at Nuruddin Kalimbol. Ayaw na raw niyang lumala pa ang sitwasyon. Kaya naman nagpasya si Manguda Dato na ipadalang tagapamagitan si dating Maguindanao Vice Governor Jimmy Matalam. Sinasabing nagsimula ang gulo dahil sa pagkapagawa ng kalsada ni Manguda Dato na inayuan umano ng mataga MILF. Nagpadala na ng puwersa ang 6th Infantry Division sa bayan ng Manguda Dato para tiyakin ang seguridad ng mga sibilyan. Sabi naman ni Maguindanao Provincial Director Senior Superintendent Marcelo Pinlac, hinahanap nila isa umanong nakaligtas sa nangyaring ambush. Ang nasabing survivor ang magsisilbi raw susi sa kanilang investigasyon. Tumanggi si Pinlac na kumpirmahin kung mga miyembro nga ba ng 109th Base Command ng MILF ang nasa likod ng ambush. Sinabi naman ng tagapagsalita ng MILF na si Ed Caballo na walang ambush na nangyari. Nakipagbarilan daw sa kanila ang mga sakay ng bangka. Narito ang kanyang pahayag. Hindi man pinagbabaril, labanan po. There was a firefight. In fact, dalawa sa MILF, isa yung patay at isa yung sugatan. Cheryl? Maraming salamat, Errol Kabatbat, nag-uulat mula sa Maguindanao. Samantala, binisita ng News 5 ang bahay sa Isabela ng recruiter na si Sally Ordinario Villanueva na si Tita Kakayan. Natuklasan doon ng News 5 na iba pala ang pagkakilala sa kanya ng mga kapitbahay doon. Bukod dyan, isa pang kaanak ng na-recruit umano ni Kakayan na kulong din ngayon sa China ang nagsiwalat sa umanay pambibiktima sa kanila. Benji Durango, ikwento mo. Sa gitna ng mga barong-barong sa isang barangay sa bayan ng Alicia, Isabela, nakatayo ang magarang bahay nito. Matataas ang bakod, marmol ang mga poste at bago pang pintura. Ito raw ang bahay ni Tita Kakayan, ang sinasabing recruiter na nang biktima umano sa binite na OFW na si Sally Ordinario. Halatang baluarte ng mga kakayan ng barangay. Naging kapitan dito ang isa pang kakayan. Pati nga ang kalye, sa kanila na rin nakapangalan. Ang alam ng lahat, isang domestic helper sa Macau si Tita Kakayan. Kaya nang pumutok ang kaso niyang illegal recruitment at drug trafficking, nabigla ang mga taga-Alicia. Isa na sa kanila ang kapatid ni Tita na si Mang Rolando. Ma-explain kung bakit nagkakaroon ang buhay niya. Kaya sabi ko na lang sa kanya, harapin niya at ilabas ang katotohanan. Bunso sa 5 magkakapatid si Tita Kakayan at wala pang asawa. Mahirap lang daw sila at walang ari-arian. Ang magarang mansyon, itinanggi ni Rolando na pag-aari ng kanyang kapatid. Wala siyang pinagawang bahay. Wala ba? Yung tirahan ng kaibigan niya yun, yung bang kasi may nakasama siyang tawag dito. Kasi mahirap naman siya kinakasama. Oo. Si Linda Cortez ang sinasabing kinakasama ni Tita Kakayan. Ang tanging hanapbuhay niya, pagsasaka. Si Caroline Sibayan, hindi na raw nagtataka kung nakapagpagawa man ng mansyon ang magkarelasyong Linda at Kakayan. Tulad kasi ni Sally, na-recruit din daw ni Kakayan ng kanyang 56 anyos na ina na si Aling Melita. Domestic helper daw si Aling Melita. Pero taong 2008, pinapunta raw ito ng recruiter sa China para mag-deliver ng isang bag kapalit ng $1,500. Doon natiklo si Amelita dahil sa kargang cocaine. Si Kakayan pa raw mismo nagbalita sa mga kaanak ni Amelita na nahuli ito. Yung una, ang sabi po ni yung nag-recruit po sa kanya ni Tita Kakayan, nasa safe house lang daw siya doon sa China. Tapos nung nagtagal na, nakakulong na pala siya sa China. Bukod pala sa ina ni Caroline, ganito rin na naging kaso ng kanyang asawa na sa Malaysia naman daw pinapunta ni Kakayan. Ang sabi po, pupunta po siya sa Malaysia. Hindi ko alam yung eksaktong kwento eh. Basta pagdating niya doon, ganun pala ang gagawin sa kanya. Pinalulunok siya ng mga parang yung ganun. Tabletas? Parang tabletas. Tapos nakatakas nga daw siya. Ngayon, nag-aalala tuloy si Caroline sa posibleng sapitin ng ina, lalo't na sentensya ng bitay si Sally Ordinario na sinasabing pinagdala rin ng droga ni Kakayan sa China. Benji Durango, News 5, Isabela.
Humarap kanina sa preliminary investigation ng Department of Justice ang itinuturong recruiter ni Sally Ordinario Villanueva na si Tita Cakayan. Bunso ito ng kasong isinampa ng NBI kay Cakayan na large-scale illegal recruitment. Kabilang sa complainants ng kaso ang mga miyembro ng pamilya Ordinario at iba pa raw na biktima ni Cakayan. Hindi nakapaghanda ng kanyang counter affidavit o sagot sa kaso si Cakayan, kaya humiling siya ng extension. Ipagpapatuloy ang investigasyon sa April 18. May nakabinbin pang kasong kidnapping at grave coercion si Cakayan na isinampa naman ng CIDG. Si Lord na lang bahala dyan, ma. Ha? Si Lord na lang bahala. Marami ang humihirit ng dagdag na subsidiya mula sa pamahalaan matapos aprobahan ni Pangulong Aquino ang diskwento sa krudo para sa mga tsuper. May panukala ring bawasan ng 12% VAT sa mga bilihin. Ang sagot ni Pinoy, Royces Nagit-Sibal, ikwento mo. Ngayon pa lang tablado na kay Pangulong Aquino ang panukalang tapyasan ang 12% value-added tax o VAT. Magandang araw ito sa pandinig pero sabi ni Pinoy walang katiyakan kung mararamdaman ng publiko ang epekto nito. Yung pag-reduce ng VAT o pagtanggal ng VAT, gagawin mo undirected, no? Yung parang wala talagang focus. Walang takdang pakinabang. Mawawalan pa tayo ng revenues ng gobyerno na sana magagamit sa iba't ibang bagay na pangangailangan po ng Estado. Kaya nga raw isinusulong ang Fuel Assistance Program para direktang maramdaman ng mga tsuper at pasahero ang tulong ng gobyerno na maigsa ng mataas na presyo ng petrolyo. Kaya namin minumukahi yung transport assistance dahil feeling namin mas directed. Directed doon sa kumukonsumo, number one. Directed doon sa mga pasahero na magkakaroon ng dagdag na bayad sa pamasahe kung hindi natin i-implemento. Gayunman, bukas si Pinoy na i-expand ang diskwento sa iba pang sektor. There have been proposals. We will look into it. Yung fisher folk, for instance, seems to be worthy. But ang issue nandito, sa transport kasi maliwanag yung mga prangkisa, more or less masisigurado natin mapupuntahan yung dapat mapuntahan. Kanina, nagrally na sa harap ng Department of Agriculture ang grupong pamalakaya. Hiling nila bigyan din ng oil subsidy ang mga mangingisda na umaaray na rin daw sa taas ng presyo ng krudo. Lalo na ngayon na posible na namang tumaas ang presyo nito dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. So we're really hoping na hindi baka pwedeng hindi na muna sila mag-increase, no? Royces Nagit-Sibal, News 5. Humihirit din ang mga empleyado ng gobyerno ng 6,000 aumento sa kanilang buwan ng sahod. Kulang na kulang daw kasi ang natatanggap nila ngayon. Ikwento mo, Maricel Halili. Kapit na sa patalim ang ilan sa mga kababayan natin dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin. Si Ma'am Joy nga, naguro sa elementarya, nagawa ng isang la ang sarili niyang ATM. Maitawid lang ang pangangailangan ng kaniyang pamilya. Single parent lang daw kasi siya at kahit na tumutulong ang dating asawa, hindi pa rin daw ito sapat para sa matrikula at pangangailangan ng 3 anak. Kasi saan kami kukuha ng ibibigay? Wala nga kaming ibibigay. Pagdating ng sweldo, wala na yon. So, pag may pangangailangan, mangungutang ka sa mabaon ka sa utang. At pag nabaon ka na sa utang, mahirap ka ng makaahon. Isa lamang si Ma'am Joy sa mahigit 1 milyong empleyado ng gobyerno na humihirit ngayon ng 6,000 pisong aumento sa kanilang buwan ng sahod. Sa ngayon daw kasi, mahigit 7,000 piso lang ang minimum wage ng mga kawani ng gobyerno. Kulang na kulang kung pagbabasihan ng estadistika ng gobyerno na mahigit 28,000 piso ang karaniwang gastusin ng isang pamilya kada buwan. Ang masakit yan parang may disbalance. Si Noynoy nakakabili ng Porsche. Kami, hindi. Pero dito, siya Porsche. Siya Porsche. Poor kaming lahat, no? Dapat din daw isulong ang karagdagang 125 pesos sa arawang sweldo ng pribadong empleyado. Pero sabi ng mga employer, kapag ipinilit ang aumento sa sahod, baka mapilitan lang ang mga kumpanyang magsara dahil hindi nila kakayanin ang karagdagang